Sa kabila ng mga pasaway na kandidato, matagumpay at makasaysayan ang 2025 midterm elections. Yan ang final assessment ni COMELEC Chairman George Garcia. Pero aminado rin siya na may mga ilan pang dapat pagbutihin. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Pinakamabilis daw sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa ang naganap na 2025 midterm polls. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 3 araw lang ang inilaan nila sa canvassing at nakapagproklama rin agad ng mga senador at party list group. Pinakamabilis na eleksyon when it comes to everything. When it comes to the sending of the results, gawin ng May 12 na proclaim na mga mayors. Pati po mga konsihal, pati po mga sangguniang bayan. Kinabukasan, ang pinakamatagal niya Miyerkules ng umaga, proclaim ang lahat ng governors. Hindi niyo po napansin? Pag maaga ang proklamasyon, mabilis ang result, walang patayan, walang nagkikita, walang nagnanapan ng ballot box. Ito po kasi yung kaunahang pagkakataon din. 3 araw lang po kami nag-canvas ng result. Na dati 3 weeks. Noong 2022 elections, 25 days tayo nag-canvas ng result para sa senador, 25 days. Kami po 3 days lang, the fastest in the history of Philippine election. Pero kahit natagumpay ito, nanawagan pa rin ng COMELEC para sa dagdag na budget, lalo na para sa 2028 national and local elections, kung saan boboto muli ang taong bayan ng susunod na Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ang problema po namin simula doon sa budget namin, naalala niyo na, dito po ako yung isa nating pagpupulong, sabi ko, tinanggalan kami ng 14 billion na budget. So ano po yung effect nun? Ang effect nun, dapat ang bilang ng presinto mo ay ganito kadami, hindi ka makapagpadami ng presinto sapagkat pag dumadami ang presinto, dumadami ang bilang ng mga electoral board. Dumadami ang bilang ng mga gamit, kahit yung makina, ballot box at ilang election paraphernalia. Pag po nagkaganon, mas malaki po ang budget na kailangan. Isusulong din ng COMELEC ang early voting law matapos ang resulta ng priority polling na unang beses din isinagawa sa Philippine elections. Bababa ang bilang ng botante sa presinto. Hindi kasabay ng katatanda, mas luluwag. At pagiging conveniente ang pagboto, kaya ang pagboto ng mga kababayan natin. Ang nakinabang po sa 5 to 7, 2 hours lang sa early voting natin. 3 million na higit ng mga nakatatanda at may kapansanan. 2 hours lang po yun. In-avail talaga ng mga nakatatanda at may kapansanan yung 2 oras na hindi sila kasamay ng karamihan. Isipin nyo kung gasto, bigyan kaya natin sila ng mahabang panahon. O kaya mas in-advance kaya natin ang pagboto nila. Kailanganin po namin ang batas dun eh. Kailangan din ang budget kasi separate po siyempre yung mga guro na maglilingkod sa mismong araw ng pagboto na mas maaga. Dapat po ganun sana ang maging practice na natin sa susunod. Nilinaw din ni Garcia ang issue tungkol sa overvoting, kaugnay ng mga protesta at reklamo ng iba't ibang grupo. Ani Garcia, 1.3 million lang daw ang bilang ng mga botanteng nag-overvote nitong eleksyon. Nagawa rin daw ng mga sumobrang marka sa balota, tulad ng pag-eekis dahil nagkamali sa pag-shade. Ang sabi nila, 17 million ng overvote. Hindi po yung tao. Yun po ay votes na hindi nabilang sa mga kandidato. So ang ibig sabihin po niyan, kung 17 million po yan na votes, divided by 12, bakit 12? Chairman, 12 po kasi senador na hindi nakaboto eh. Ang hindi nakakuha ng boto. So 17 million divided by 12, that's 1.3 million. 82.2% ang naitalang voter turnout ng COMELEC ngayong katatapos lang ng May 2025 midterm elections. Isa raw sa pinakamataas sa kasaysayan. Kaya ang hamon para sa poll body, mahimok pa ang natitirang 18% na bumoto at makilahok sa darating na halalan ngayong 2028. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.